Hi everyone, welcome to Silitech Review. So marami na sa inyo siguro yung nakakita at nakapili nitong Poco F6 Pro. Ang presyo nito ngayon ay 24,999 pesos. Yan ay kung 12 256GB yung pipiliin nating configuration. Pero pwede itong umabot hanggang 16 1TB. So pag-usapan natin kung ano pwede nating expect dito sa phone na to. Okay, so same pa rin yung design at overall na color at itsura ng box ng Poco F6 Pro sa previous Poco phones. Yung nandito sa atin ay yung black na 12 256GB. At kagaya ng usual, document sleeve pa rin yung unang makikita natin pag open ng box. Meron tayo ditong SIM ejector, documentations, at case na kagaya ng style ng nagdaang Note series. Ito na guys yung F6 Pro na nakabalot sa isang printed plastic. Nakalagay dyan yung top specs. Tanggalin natin sa balot. Ang ganda guys ng kulay black na Poco F6 Pro. I'm sure mas magugustuhan natin ng white, pero dito sa black, nagustuhan ko yung pagiging hindi niya glossy, matte siya. Hindi rin naman plain yung design, pero nananatiling simple pa rin. Mayroon tayong gold accent dun sa may mga camera niya, at nakadagdag yan sa pagiging premium ng F6 Pro. Sa ilalim ng box, makikita natin yung 120 watts na charger at USB cable. Okay, so ito guys itsura ng F6 Pro kapag merong case. So kagaya sinabi ko kanina, kapareho ng case na to, yung nakita nating case na iba pa mga phones ng Xiaomi, ng Poco, ganyan. Okay naman, may na-maintain nila yung ganitong itsura. Yun lang, ang palagi kong complain lang talaga sa case na to, masyadong exposed yung ating camera module. So, kung ako lang hindi ako magtatagal dito kasi maiipunan ng alikabok kapag nakasuot yung case na to sa phone natin. Pero good start, diba? At least hindi tayo mapipilitang bumili agad. Anyway, so balikan natin yung design nitong Poco F6 Pro. Kita nyo naman guys, dun sa website ng Poco, pinagbasihan daw nila ng design nito ay yung dark side of the moon. Yung white naman, yung bright side ng moon. Kaya makikita ninyo, parang yung texture ng moon. Galing, diba? Pero, hindi siya kapitin ng smudges, ng alikabok, ng fingerprint. Galing. Ganda. Galing ng ginawa ng Poco dito. For the first time, yung kanilang Poco F series. Para sa akin lang naman, ito yung nagustuhan ko talaga. Ganda, Yun nga lang, yung kanyang camera module, glossy pa rin, tapos medyo maumbok yung mga camera natin. Pero itong frame natin, metal yan, tapos flat naman, yan, sa lahat ng side. May konting curve dito, para mas maging comfortable tayo sa paghawak dito sa phone. Pero dahil alagyan naman natin ang case, di rin natin masyadong appreciate yung curve na to. Pero at least, metal yung frame natin. Tapos yung ating biometrics dito guys, ay in-display. Yan. Mabilis naman siya kasi hindi naman siya ultrasonic, optical pa rin naman. Yan. Okay naman, reliable naman siya. At makikita ninyo, yung bezels natin, pantay na pantay all over. Meron tayong punch hole selfie camera dito sa taas. Medyo napakalapit na nyo dun sa bezel, pero at least lahat manipis lang, hindi malaki yung footprint ng kanyang punch hole selfie camera. Meron din tayo dito ang pre-installed na screen protector, so hindi tayo mapupwersa na agad bumili or maghanap ng tempered glass. Tapos guys, yung kanyang SIM tray. Yan, dual SIM lang siya, wala siyang lalagyanan ng micro SD card. So kung kaya nating bumili ng at least 512GB, kung plan nating gamitin yung phone na to for at least 3 years, ganyan, mas maganda 512. Or kung kaya natin 16 1TB yung piliin nating configuration. Bago ko makalimutan guys, meron tayo ditong IR blaster. Tapos meron tayong dual speakers na naka Dolby Atmos at high-res audio. Ngayon pagdating guys sa haptics nitong Poco F6 Pro, mention ko lang na napaka-discreet niya, alam niyo yun. Feel na feel mo yung vibration, pero hindi makalat yung feeling. Gets niyo yun? Napaka-flagship nung feels. Hindi mo to ma-experience sa mga mid-range phones, lalo na sa mga entry-level phones. Sa flagship lang natin to ma-feel. So, ganun yung experience na makukuha natin dito sa F6 Pro pagdating sa haptics. Tapos guys, pagdating sa connectivity, naka Wi-Fi 7 na tayo dito. Tapos ang kanyang Bluetooth version ay 5.3 na.
Okay, so pag-usapan naman natin ngayon guys, yung display ng phone nito. 6.67 inch yung size ng kanyang screen, WQHD+, 1440p yung kanyang resolution, 120Hz Flow AMOLED dot display, 526 yung kanyang PPI, aabot ng 4,000 nits guys yung kanyang peak brightness, tapos 480Hz yung kanyang touch sampling rate, 12-bit yung color depth, DCI-P3 yung color coverage, may support to sa HDR10+, at Dolby Vision. At kapag tingnan pa natin guys yung website ng Poco Global regarding sa display or display specs ng Poco F6 Pro, naku po, nakaka-overwhelm, talagang haba eh. So, pagdating sa display guys, may expect natin na flagship level din yung specs, quality na makukuha natin dito. At nakakabilib yun para sa presyo kasi 24,999 pero para ka nang naka 40,000 na phone dahil din sa ganda ng display nito. Pero tingnan pa natin ibang aspect. Okay, una sa lahat guys, yung kanyang wideband security level 1, Full HD yung kanyang max playback resolution. Tapos meron siyang support guys sa HDR10 at Dolby Vision dito sa Netflix. Pagdating naman sa color settings, makikita niyo dito sa color scheme, meron tayong Original Color Pro para sa mas realistic na color reproduction. Kung gusto nating maging vibrant pa yung mga kulay, vivid naman, ma-enhance yung colors, saturated. Kung gusto naman nating i-customize, dito tayo sa advanced settings. Pero kahit ano pa dyan guys ang piliin natin, nakakabilib talaga yung display ng phone na to. Tapos, pwede pa yung adaptive colors, depende sa ilaw ng ating environment, mag-a-adjust yung timpla ng kulay ng phone na to. Yung color temperature, pwede rin nating i-adjust, depende sa gusto natin. So, meron tayong liberty dito pagdating sa display settings. Tapos guys, meron tayong dalawang pagpipili ang resolution dito. So, by default, naka WQHD+ yan na resolution. So, 1440p para mas crispy yung quality ng ating mga content na naka-display dito. Pero kung gusto naman natin na makatipid sa battery at kontento tayo sa 1080p lang, Full HD Plus naman yung pipiliin natin. So, yung mga ipapakita ko mamayang Antutu scores, battery test, charging, ganyan, lahat yon ang setting ko ay Full HD Plus lang. Kasi yun naman talaga yung usual pa rin na resolution ng mga phone sa ngayon. At medyo para sa akin na overkill yung 1440p. Pagdating naman sa refresh rate, meron tayong dalawang option, default or custom. So dito sa custom, pwede nating i-lock to 60 or 120Hz. So dito muna tayo sa default lang. So tingnan niyo yung behavior niya guys ha. So makikita ninyo 120. Yan, bababa naman siya to 60Hz kung hindi natin ginagalaw yung display or kung hindi naman talaga kailangan ng 120Hz refresh rate. So makakatipid tayo sa battery. Ayun, pagdating naman guys sa performance, naka Hyper OS tayo dito out of the box on top of Android 14. Snapdragon 8 Gen 2 yung kanyang chipset. Kahit ano pang RAM at configuration ang piliin natin, LPDDR5X yung RAM niyan, UFS 4.0 naman yung storage. So again, pagdating sa performance guys, ganun pa rin. Flagship level pa rin. So tingnan natin kung ano yung Antutu score na makukuha natin dito. Okay, so before kayo pakita guys sa mga Antutu score, makikita ninyo na meron tayong memory extension pa rin. So, yung 12GB na physical RAM, pwede nating dagdagan up to 8GB na virtual RAM. So, technically, up to 20GB yung pwede natin maging RAM dito. So, tingnan natin kung may effect yung kanyang memory extension pagdating sa performance. Okay, so ito guys, sinukuha kong score sa kanya kapag naka-on yung kanyang memory extension tapos naka-performance mode tayo. 1,537,427. So, ano na talaga, nakakabilib na yung score na nakuha natin para sa presyo ng phone nito. Pero subukan natin off yung kanyang memory extension pero at the same time, naka-performance mode pa rin tayo. Okay, ito guys, kita nyo naman, medyo malaki-laki yung G-Nump sa performance. 1,551,597 na yung score natin. And again, kagaya na sinabi ko kanina, lahat to ay naka Full HD Plus na resolution. Okay, so test natin siya sa gaming guys. Unahin natin tong Grid Auto Sport. So dito sa Game Turbo, meron tayong Wild Boost. Ayan, pwede natin isagad-sagad yung performance. At wala man tayong FPS counter dito. Makikita nyo, ayan, nakaka 100 plus FPS tayo. Napaka-smooth guys. Grabe tong game. Grabe tong phone na to.
At ano naman na yun, expect natin kasi ang ganda talaga ng specs. Ang number one talagang priority palagi ng mga phones ng Poco ay performance. Kaya expect natin pagdating sa game, hindi tayo mapapahiya sa phone na to. So para dun sa mga user na ang priority sa bibili nilang phone ay pang games or para sa mabibigat na application, eto na yun, Poco F6 Pro. Pero test pa natin siya sa ibang game. Okay, dito naman guys sa Cosmic Shake, SpongeBob. Naka-ano pa rin tayo, naka-wild boost pa rin tayo. Ayan, nakaka 120 FPS tayo kasi yung ating video settings dito, ayan, resolution, ultra, FPS limit, 120. Dito sa advanced, makikita mo, naka-ultra lahat. So, check natin yung performance. Okay, so makikita nyo dito guys, ayan, nakaka 100 plus FPS tayo kung minsan 90 plus. Pero for the most part, napaka-smooth guys. Ang ganda ng graphics. Pero yun lang, meron na ako napifeel na alarming heat somewhere dito sa may camera. Mamaya check natin yung thermals na nakuha natin dito. Pero pagdating muna dito sa gaming performance, grabe ganda guys. Walang struggle. Kahit ano pang game iba to natin dito. Yan. Okay, so check natin yung battery performance pati yung thermals. Okay, so itong Poco F6 Pro ay merong 5,000 mAh na capacity, 120 watts na hypercharge. At sa test ko, from 14 to 100% na charge ko to ng 18 minutes lang. I-make sure nyo lang guys sa battery setting na yung boost charging speed ay naka-enable para ma-experience natin yung sobrang bilis na charging itong phone na to. Pero syempre, magja-generate yan ng alarming heat habang charge natin. So, I advise huwag nyo nang gamitin ng in a regular basis. So, okay nang naka-disable din kung di naman tayo palaging nagmamadali. Gamitin lang natin kapag talagang kailangan na natin i-charge agad-agad itong phone na to. Okay, so ito guys yung result ng ating wildlife stress test. Sa battery, nabawasan tayo ng 6%. So, okay lang dahil nakaano naman tayo yan. Kaya siguro ganyan lang yung consumption niya. Full HD plus lang resolution. Pero, mag-worsen pa yan kapag sinelect natin yung 1440p na resolution. Pagdating sa thermals, dito tayo may problema. From 32 degrees, ang ganda ng starting point natin, umabot tayo ng 46 degrees. So, kung ano guys, magpapatakbo tayo dito ng mabibigat na mga games, application, expect nyo na talagang iinit tong phone na to. At para makatulong siguro, para medyo mabawasan yung pag-init ng phone na to kapag naglalaro tayo, o kaya gumagamit ng mabigat na application, gumamit tayo ng cooler, yung kinakabit dito, para at least mabawasan. Pero kahit na ganun guys, mas maganda huwag niyong abusuhin tong phone na to kasi magiging maikli yung kanyang lifespan. Sayang naman. Okay, so pagdating naman guys sa kanyang camera, meron tayong 50 megapixels, 1.6 aperture na merong OIS na main camera, 8 megapixels ultra-wide, 2 megapixels na macro, at yung kanyang selfie camera naman 16 megapixels. Okay, so before ko ipakita sa inyo yung mga sample photos at videos kuha sa phone na to, gusto ko lang sabihin na okay lang, sakto lang yung mga nakuha nating photo, sakto lang yung quality, hindi na masama. Pero syempre, kagaya sa sabi ko kanina, dahil dun sa ang priority ng Poco palagi, lalo na sa F-series nila ay yung speed, performance, hindi tayo masyadong mag-expect pagdating sa camera quality. Pero sana, sa mga susunod na alteration, tanggalin na nila yung macro, tanggalin na nila yung depth sensor. Sabagay, wala naman itong depth sensor, pero yung macro sana tanggalin na. Palitan na lang kahit telephoto na camera para mas maging satisfied tayo pagdating sa camera quality ng mga Poco phones. So, yun lang naman. Tingnan natin mga samples.
Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa Poco F6 Pro. Kung kayo ba'y tatanungin, sulit pa to para sa 24,999? Comment kayo dyan sa baba. At kung gusto nyo itong bilhin sa Lazada, nandiyan yung link sa description box. So maraming salamat guys sa panonood. If ever na gumagamit ka nitong Poco F6 Pro, paki-share naman dyan sa comment section kung anong experience mo. Yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.